O, parang gano'n, no? Ang detalye nito, ang full details dito is with the attorney by Domingo. Kasi siya kasi yung parang head doon, head ngayon ng waste energy. So, yun yun. So, tinatanong ng tao, ano yung waste energy na yan? Ito yung, teknolohiya kung saan yung ating mga basura, ginagawa natin, nilalagay natin doon sa facility na waste energy at nakukonvert into electricity. Initially, ang sabi ng Japanese government, they are going to build a plant to generate around 12 megawatts of electricity. Parang ano to, parang kung biomass, parang biomass kung kategory nito. Biomass ito. Okay. That's it.
magsisimula na ngayong araw. 134 million pesos na halaga ng expired at malapit nang ma-expire na medical supplies to the Department of Health sinita ng COA. Congressman Sandro Marcos humarap sa investigasyon ng Independent Commission. Congressman Paulo Duterte, no-show book naman sa pagdinig. Rogelio Singso napapahalas sa kakulangan ng budget at kapangyarihan ng ICI. Pangulo Marcos, inihaming tulad sa paggamot sa kanser ang kampanya laban sa katiwalian. Panukalang 2026 national budget lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado. Panukala, target na maisalang sa BICAM sa susunod na linggo. Ibang pulis na dawit sa pagdadamot sa project contractor sa Pampanga, siniba sa pwesto. Showing spotlight, OPM rock icon ng pasiklab sa mag-adposikat ng It's Showtime. Yan ang ulo ng pagbagang balita ngayong Biyernes, December 5, 2025. Sa po ni Alvin L. Chigo, ang host ni Radio Patrol, Steve Brand. At ako naman po si Dolis Vigoria. Sa detalye, sa lagay muna ng panahon, bumilis ang kilos ng bagyong Wilma habang nasa Philippine Sea. Uli itong namatan sa layo 245 kilometers sa silangan ng Borongan City sa Eastern Samar. Taglay ang lakas ng hangin umabot ng 45 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbuksong 55 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa southern portion ng mainland Masbate, northern Samar, eastern Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, northern at central portion ng Cebu. Kasama ang Pantayan at Camotes Islands, Bohol, northern at eastern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, eastern portion ng Iloilo, eastern portion ng Capiz, kasama ang Siargao at Pumas Grande Islands, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at Camiguin. Posibleng mag-landfall o dumaan malapit sa Eastern Visayas o Dinagat Islands ang bagyong Wilma mamayang gabi o bukas ng umaga. Ramdam na ang malakas na hangin at ulang dulot ng bagyong Wilma sa northern Samar. Kabilang sa apektado ang bayan ng San Isidro at Catarman. Hindi na rin pumalao sa mga bangka mula sa island municipality ng Capol dahil sa malakas na hangin at naglalakihang alon. Kanselado na ang biyahe ng mga bangko sa dalawang pantaran sa Eastern at Western Visayas. Nagpaalala naman ang Philippine Port Authority sa mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang shipping lines para sa rebooking ng biyahe. Namumuro ang dagdag bawas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Department of Energy sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 45 centavos ang tinatayang rollback sa diesel habang 25 centavos naman sa kerosene, pero gasolina, posibleng tumaas ng 70 centavos kada litro. Sinabi ni Energy Assistant Director Rodela Romero na puso ito ng pag-atake ng Ukraine at Russia gayon din ng sobrang supply ng petrolyo. Meron din pong issue sa Black Sea na disruption ng supply. And then, yung tension between US at Venezuela. Yan po yung mga reason kung bakit pataas ang presyo. Pero yung nakita naman po natin yung reason para pumatak pa baba, sabi po nila, marami naman po supply sa world market. Mula Aero Operation Day, bukod dito, sinita rin ng COA ang halos 100 milyong piso halaga ng medical inventory na hindi nagamit o na kumahagi at paglabag sa kautosang huwag sayangin ang mga kagamitan ng pamahalaan. Kumarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Pero walang live streaming ang pagdinig matapos pagbigyan ang lilim na executive session ng kongresista bilang resource person. Nilinaw ni Congressman Marcos na hindi siya ipinasagpi ng komisyon at voluntaryo siya ang gumarap sa pagdinig. Pagkatapos ng hearing, ikiniit ng Presidential Son na wala siyang itinatabo at ipinakubaya sa ICI kung sa publiko ang pagsalang sa investigasyon. Itinanggi din ng kongresista ang akusasyon ni dating Congressman Saudi po hinggil sa pagsisingit ng 50 billion pesos na halaga ng programa sa national budget simula noong 2023 hanggang ngayong taon. No show naman si Davao City Congressman Paulo Duterte sa
bilang miyembro ng ehekutibo at saklawin na ang mga miyembro ng lehislatura. Pero, depensa ng ICI, may mandato ang komisyon na mag-imbestiga at panagutin ang mga mapapatunayan sangkot sa MAC-anomalyang proyekto. Hanggat wala pang korte, wala pang decision ng any competent authority, whether any court or body, declaring the ICI to be legally equal, sabihin illegal, magpapatuloy ang trabaho. Tuloy-tuloy ang trabaho, hindi ko sanay mag-iimbestiga. Si ICI Executive Director Brian Rosaka. Dumipensa si dating DPWH Secretary Rogelio Sison sa pagbibigay bilang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Epektibo ang resignation ni Sison sa December 15 pero maaari pang mapalawig hanggang sa December 31. Ikinit ni Sison na nakapapekto sa kanyang kalusugan ang stress at bigat ng trabaho. Nakapangalan rin si Sison sa kakulangan ng budget at kapangyarihan ng komisyon sa pag-iimbestiga ng katiwalingan sa infrastructure project. Dahil dito, hindi kaya ng mga pamatas sa ipasa ang panuwalang tayong bigyan ng ibig ang kapangyarihan ng Independent Commission. Dinepensa naman ni Sison ang pagtawag sa komisyon bilang punching bag o tagasalo ng CC hindi sa investigasyon sa anomalya. Hindi naman panaginip ng siguro. Lumabas yung ICI, dahil yung hindi na tayo. Walang budget. Kung wala, wala ka na yan. Hindi ka bumibigyan ng kawan. Ang sunod din, Ano nangyari? ang order ng ating parang ng mga hiyang natin. Ay, pagpilitin ICI. Masubukan mo na ang May kukunin ako, nalimutan ko. yung isipan sinubukan. That's what I said. Ilit mo din. Respeto ng Malacanang ang desisyon ni Sison pero iginit na hindi pa nakatalakay ang papalit sa mga bakante niyang pwesto. Sinasabi ko rin beses na nagservisyo ang driver ni dating Congressman Saldico sa Pasay noong Hulyo, ilang buwan bago pumutong ang issue. Kaugnay ng sinasabing anomalyang flood control project at insertion sa national budget. Lumayan ng the Filipino correspondent na namin ito sa Ramya, Kung ginagamit ko yung pangkuhan eh. sa France, Kunin mo na lang doon sa ano, sa lamin. Pambuhit sa kuhan. Kunin na lang dyan pagkabito. Walang tatagal ng ating bata. ang dating kongresista. Itinagay ni Soto na sinunyas ko Oo, babayaran. 15,000. 68. Yung isa, 6,111. Yung isa, 2,800. Yes, kabila yan. Yung isa, dinihalos sa airport. Mataas yun, 2,300. Siguro nagtaas. Pero itong kanila na 6,000. Sigurado ko, magre-reklamo yan. Magkano sa taas. Yung driver niya, hindi. Oh, madali nila. Sa Paris na. Nasa Paris na. Sa Paris na sa kuwan. Sinasabi ni driver ni Sir dito sa Paris na sa likod. Sinasabo na yan. Nauna na ibinunyan ng OFW sa Europa na si Alias Joyce na may tatlong Pilipino driver si Saldico sa Europa, kabilang na si Toto Saranda. Oras natin, 7:24 ng umaga, babalik na ang Radyo Patrol Balita, alas 7. Radyo Patrol Balita, alas 7. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF, sa House of Trabaho ng Radyo Patrol reporter, yung sigurado mga na kumpirmado, and of course, sigurado yung mga information na nilalagay ko. Hindi mo ano yan sa likod dito. Yung Kasama na. complicated na batas. Parang hindi lang tatanggal. Ang batas na to kasi ito yung mga possible implications Ito, na nangyari kapag Maganda pa itignan ko sa ano. bill na ito. Siyempre, may karapatan ng public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung nangyari. Yung ina-approve ba ay talagang makatulong sa bawat Pilipino. Ano mo muna, tutok mo yan. Yan. Hindi pa
kaya para sa akin yung menopausal stage, na ma-share sa ibang mga kababaihan. Kasi matindi yung naging symptoms ko, yung dinagdaanan ko. So part na rin yung naging advocacy ko, tell the truth to a lot of women. Dahil marami sa ating mga kababaihan, hindi nila talaga alam kung ano yung nangyayari pag sila ay nasa menopause. Sabi niyo So, magsisigil. lagi hindi sinasabi na pag nasa menopause, kasi bakit lahat ng babae tama pag-usapan kung tungkol sa menopause. Nung nagkaroon tayo ng menstrual period, na-experience ko ng mga nanay, nung nag-isip tayo at nagkahanap na experience kung ano ang go through na journey, bakit nung nag-menopause, walang nagsalita, walang nagpaliwanag, walang nag-advise, habang nalalaman natin kung ano yung binubuto ng isang babae at ng isa pang babae sa kanilang menopause stage, ay importante nararamdaman natin. Bili ka rin ng sagulit. Para hindi sa brush off lang. Sinasabi, hindi, okay. Bumili ka rin ng sago. Madadaanan mo yan, malalagpas. Sago. Tulo. Sago bulaman na sa inyo yun. Na may... Yung binilihan ko ng handog, yung tinapay na may handog ng loob. Doon lang sinira na yun. Sa gitna. Marami. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang